So, yo, what up mga kamaster? Magandang araw sa inyong lahat. Today is Sunday and andito tayo ngayon sa Gold Sao USD chart as always. And yes, tatalakayan na naman natin ngayon yung probabilities na possible siyang mag-bounce or saan siya possible mag-respect and saan siya possible magba-bounce ganun. So, but before that, itatakil muna natin yung um, itong lower niya, kung ba't siya dito, bakit siya nag-pumping. So, unang-una, dito tayo sa H4 kasi as usual, dito lang tayo palagi or kumbaga dito din sa, sa daily. Wait, dito sa daily, pero mas prefer ako sa H4 lang muna. So, dito sa H4, pa-plot lang muna natin yung basics niya. Yung basic ng saan siya nag-respect or yung mga respected area. Pag ganun. So, plot nyo lang kung saang banda siya respected, saang area, ganun. As long as nakita nyo na, respected siya dito, ganun. Ganyan. Tapos, yun. Basic lang support and resistance, ganun. Support and resistance. Plot nyo lang kung saan kayo satisfied. Yung basic lang niya. Pag ganyan. So, yung ko pala, yung first video ko na nai-upload ko is kakasabi ko doon na possible siyang aangat at may plotted kasi akong support resistance pala dito. Yung last video ko, naalala niyo pa ba? Kung hindi niyo nakita yon, try niyo check out. Excuse me. So dito, ito pala yung area na dito ko pinlat itong area na to. Ito. Dito ako nagplot nun. So ang sabi ko, if ever mag-respect si price tapos pa-sell siya or gagawa siya ng massive sell, possible na bababa talaga siya kagaya ng ito dito. So yung ginawa ni Price, sabi ko din doon na pag ibasagin niya tong area of resistance, there's a possibility na gawin niyang support in the future at aangat to kasi meron siya ditong area of base or sa common na sinasabi is supply. Ito. So, yung second attempt natin is successful siya. Yung first attempt na natin is fail. Although nag-respect siya dito, kaso hindi siya tuluyang bumaba kasi wala siyang excuse me. Wala siyang malaking bearish engulfing candle kagaya naman dito, tsaka dito. So yung ginawa niya, unhealthy bearish, tapos nag-respect lang siya sa area na to, and then pumping siya. So sa H4 pala meron ako nakita dito na siya. Meron siyang QM or head and shoulder buy. Itong area na to. Yan, meron siyang QM buy. Yan. So na-plot ko na ata to sa first video ko. So focus lang muna tayo dito sa sa second attempt natin. So yung second attempt natin is siya pag na-breakout yung resistance, there's a possibility na gawin siyang support. Kaya sa lower time frame, pag ito yung bias natin sa H4, so sa lower time frame, nag-pullback yan. Tapos bibigyan ka ng magandang entry. Higher high at higher low. Higher high at higher low, ganun. So pagka alam mo na uptrend siya sa higher time frame, so pwede mong sabayan sa lower time frame na buy or sell. Kagaya nito, sa lower time frame, expected to na may higher high at higher low.
So, pag i-check natin to sa lower time frame, let's say M15. So, bandang area na to is gumagawa siya or nagpiprint siya ng mga rally-based rally or um, or RBR pala, sorry. Kaya nga, sorry, nalilito ako. Rally-based rally means uptrend. So, yun. Gumawa siya ng base, rally na naman. Tapos, nag-iwan ng base, rally na naman, ganun. So, yun. Yun yung rason niya sa pag-akyat. So, dito tayo sa, sa M30. So, i-delete lang natin tong natin sa H4. Sa pinat natin sa H4 kanina, yung mga basic, basic respected levels na kung saan doon nagtatap yung price. So, dito, pagka may previous price na naganap, so, kagaya nito, let's say sabihin natin na, madali lang siyang i-plot kasi already happy na. Oo nga, madali siyang i-plot at malaking tulong din yan sa next na ma-decision mo kung anong i-entry mo kasi alam mo na yung past niya or alam niyo na yung previous na data na anong nangyari. So kagaya nito, meron tayong resistance, naging support. Ganyan, naging support. Resistance siya dito, after rejection, resistance siya dito. Tapos gumawa siya ng base na bumagsak ulit siya kaso hindi niya binasag tong higher low na to kundi nagprint lang siya ng panibagong higher high at tapos tuluyan ng aakyat. So pagka late kayo naka-entry, meron na naman siya ditong resistance na naging support. Yun. So sabihin natin, uy, may siya, nag-overlap siya. So, wag nyo namang, pag dito yung zone nyo, pag dito yung zone nyo, wag nyo namang idikit lalo yung SL nyo. Kasi for sure, ma-SL kayo niyan kasi malapit lang. So, adjust nyo lang yan dito sa previous low yung SL nyo kasi nasa lower time frame tayo. Pero pag ginawa nyo to sa higher time frame, tapos hanap kayo ng doon, kagaya nito, H4. Tapos yung SL nyo dito, bihira lang yan kasi malaki na yan. So, let's say dito, syempre malaki na yan. Pero depende pa din yan sa capital niya. So, balik tayo sa M30. Dito, balik tayo sa M30. Hanggat sa sunod-sunod lang yan. Depende na din sa ibang strategy kasi may iba't iba naman tayong pananaw sa market. So, sa akin, ganito lang yung ginagawa ko. Pag may mga already happy na price action or mga previous data, ginawa ko lang tong gawain na ito para mas madagdag, mas madagdagan yung bias at ideas at confluences ko. Ganun. So, yun. Ganyan. Paakyat siya. Rally-based rally. Ganun. So, in the future, since paakyat siya, dito, news ata to. Hindi ako nakatingin eh. So, pagka tingnan natin, uy, wala siyang dito. Wala siyang setups, ganun. Wala siyang Pwede nyo din naman yung i-expand. Pero, tingnan natin sa tawag nito, sa higher time frame. So, let's say H1. So, sa H1, meron tayong resistance. Ito, resistance area. Tapos, base. Ito yung base. Ito yung base. Tapos, yun. Pero malaki na siya masyado, no? Malaki na siya masyado. So, pwede nyo din ganyan. Ganyan. Pero nag-overlap. Pero meron din naman yung specific na setups. So let's say ito yung rejection. Uy, paano yan i-entry? Maski ako nga hindi ako naka-entry nito pero mas mabuti kung hanapan natin ng solution kung meron ba siyang setups. So let's say dito. So okay, sa M5 meron ako nakita. Dito sa M5 rectangular lang natin. Ganon. Ayan.
So alam niyo na alam niyo na 'to kung ano 'to. Siyempre QM buy, you know, although respected siya, dito siya unang pump niya pero, um, sa area na 'to is binalikan niya. Kumbaga meron siyang naiwan na imbalance or fair value gap itong area na 'to sa M5. Meron siyang fair value gap itong area na 'to. Kaya yung ginawa ni price sa mga late na nag-entry, so nag-respect siya tapos up. So yung idea ko dito, base lang sa akin is meron siyang QM buy tapos nag-iwan siya ng fair value gap or imbalance. So QM buy plus fair value gap or imbalance. So yung ginawa ni price is boom, running profits. Yun, paakyat. So balik tayo sa higher time frame. So ganito lang ako multi time frame analysis para hindi masyado akong alam ko naman kung ano yung pinapakita sa higher time frame at ano din yung pinapakita sa lower time frame ng price. So yung next week pala, okay, pwede na siguro 'to. I-back niyo na lang kung hindi niyo masyadong gets. Basic lang naman, basic lang, hindi siya masyadong komplikado. So, hindi so dito, ito yung area niya ng supply or base. So, yung ginawa ni price, dito tayo ngayon sa H4 chart. Ginawa ni price, boom, dito, lumagpas siya dito, area na to. So, if ever by bukas pala pag nag-open ang price, depende kung anong gagawin niya dito. So, there's a possibility na aangat pa siya or there's a possibility na babagsak din siya or gagawa siya ng bearish candle o ganun. So, yung next monitoring level ko dito is bandang area na to. Ano, supply ng H4 or base kung sa SNR base. So, may nakita ako dito, setups. So, ito yung area na supply sa H4. Medyo malaki siya. Pero pag tinignan natin dito sa lower time frame para masyadong maliitin lang natin or minimize yung area. I-minimize, let's say M30 na lang. I-minimize natin yung area. Yung yung nakita ko dito is meron siyang QM cell. Meron siyang QM cell sa M30. So, ito yung shoulder niya. Ito yung area of base or supply. Tapos, punta tayo sa H4. Expand lang natin. So, there's a possibility na mag-respect siya dito. Or kung hindi siya mag-respect, kung sakali basagin niya, malakas yung buyers. So, there's a possibility na naman na gawin tong area na to as support. So, hanap lang tayo ng setup. After niya mag-breakout, babalik siya sa zone. Let's wait if meron bang setups like QM buy, RBS, ganon. Resistance become support, ganon. So, yun. Yun lang yung inaantay or inaabangan ko pag may breakout. So, if ever na mag-respect siya dito, ito lang yung potential zone ko na aantayin ko. So, dito, medyo risky siya para sa akin unless kung gagawa siya dito ng bearish engulfing candle. So, pagka may bearish engulfing candle siya dito, there's a possibility na gagawa yan ng setups at kagaya lamang ng para sa akin, gagawa siya ng SBR, ganon, support becomes resistance kung kung may na siya, bearish engulfing candle. So, there's a possibility na mag-top siya dito if ever valid tong area na to na QM
sell at may base or supply sa lower time frame na M30, so there's a possibility na tutulo siya at hahanap na naman tayo ng potential areas niya na possible na magbabounce ang price ng gold in the future, in the by next week. So yun lang yung ko inaantayan. So again, yung una, aantayan ko dito sakali gagawa siya ng bearish engulfing, kagaya dito, meron siyang mga bearish engulfing. Ito kasi yung mga solid na candles, hindi unhealthy bearish. Pagka sabing unhealthy, kagaya nito, unhealthy bearish candle siya. So undecided siya, parang maguguluhan ka talaga pag nakita mo mga ganito. So pag ganito, very clear yung niya, napaka-smooth tingnan, tapos pwedeng entryhan at sabayan kasi may sandigan ka, or ito yung bias mo na may bearish engulfing candle. So dito in the future, pag sakali gagawa siya dito, although nag-overlap siya sa zone, so if ever mag-open yung market, gagawa siya ng bearish engulfing dito, so magwe-wait ako. Magwe-wait yung magwe-wait ako sa area na to kung may ba siya, tawag nito, setups sa lower time frame, either sa M30 or M15. Kung meron, tapos meron na siyang bearish engulfing dito sa higher time frame H4, so pwede ko na entryhan sa lower time frame pagka may setups akong nakita. So ito yung first attempt ko by next week or bukas, starting bukas. So ito yung second attempt ko dito. So yung second attempt ko dito is meron tayong M30 QM sell at base or supply. QM sell base or supply sa M30. So if ever na mag-tap siya dito at gagawa siya ng bearish engulfing kagaya nito, so maghahanap na naman ako ng setups na pwede niyang na pwede natin pala entryhan setups. So ano yung mga setups na yon pagka sell? QM sell or SBR, mga ganon, yung support na naging resistance in the future or possible maging resistance in the future. So yung third attempt ko, so pagkabasagin tong yung third attempt ko is bullish. So yung third attempt ko is if ever na basagin niya tong area na to, itong QM QM30 QM30 time frame, ito QM sell M30 time frame na may base ito. Pagkabasagin niya to, possible na mag-bounce siya or gawin niyang resistance. Support. Gawin itong resistance na to, pagkabasagin niya, possible na gawin support. So, ganun. So, una, meron tayong area of supply pero mas choppy siya kasi nag-overlap na. So, wait na lang ako ng bearish engulfing dito. Tsaka ako mag-entry kung may sell setups na nahanap. So, dito, second attempt, M30 plus M30 QM buy, I sell, M30 QM sell plus supply or tawag nito base. So still the same sa first attempt, magwe-wait ako dito ng may setups. Una may bearish engulfing, tsaka mag-wait ako kung may setups na mabuo, sell setups. So yun yung second attempt ko. So yung third attempt is bullish. Sakali basagin niya tong area na to, is mag-wait ako kung may buy setups ba na na-form sa lower time frame, tapos doon pa ako mag-entry ng buy kasi yung bias is already basag na, sakali basag na yung area of resistance. So there's a possibility na gawin siyang support. Tapos doon ako mag-aantay ng support na buy setups pala sa lower time frame. So yun. Kung nalilito kayo guys, ulit-ulitin nyo lang kasi yung Tagalog ko pala masyadong choppy din. Kasi Bisaya kasi ako, tubong Bisaya. Puro ako rason po tubong Bisaya, kaya hindi ako hindi ako fluent mag-Tagalog talaga. So at mag-pronounce ng Tagalog na words. So if ever na nalilito kayo, i-back nyo na lang. And yun.
sana ay may natutunan kayo guys. So, that's all I've got lang. Puro salita at puro ano lang, puro sayings. So, that's all I've got. Ipoy here and God bless to all. Happy Sunday.